So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin kabola ang top trade asset ng apat sa mga teams po natin dito po sa PBA kabola. And then of course we will also talk a major injury kabola, and then of course about the FEU star kabola na pwedeng lumipat ng team. So kung hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So ito na nga yung usap-usapin ngayon sa UAP kabola. Ito nga po si VJ Pre kabola. Siya po yung Rookie of the Year nung last season. 7.1 points, 6.4 rebounds, 1.4 assists. This guy is legit. This guy has a very high potential kabola. Kaya naman hindi nakakapagtaka na gusto siyang makuha ng mga mas mayayamang team. Ito pong si VJ Pre. Pero yung bali-balita nga kabola, the coaching staff, the management din siguro ng FEU, they are trying their best kabola na mapanatili si Pre dito nga po sa FEU kabola. Now, gusto ko lang siguro sabihin dito kabola na dito rin natin talaga makikita na yung issue kabola sa PBA or yung difference po ng financial capacity ng mga team, ramdam din po hanggang sa UAAP kabola. Now, wag din naman nating sisihin po si Pre kung piliin naman po niya yung lumipat po sa Lasal. Kasi at the end of the day kabola, hindi naman po tayo ang bumubuhay po sa pamilya niya kabola. So, wala tayong karapatan kabola na kumbaga questionin yung kanya pong decision kabola, di ba? Regarding dito nga po sa kanyang career. And then kabola, pag-usapan din natin, surprisingly, nanalo po ng NLEX kontra po sa TNT kabola. Of course, hindi po yan in-expect ng mga fans po ng PBA kasi we all know the connection of NLEX to TNT. We all know that TNT is trying to get a Grand Slam kabola. And di ba, take note nyo, last conference, San Miguel Beermen sa Magnolia Chat, they failed to reach the semis, the playoffs kabola. So, take note nyo mabuti kabola, no? Every lose counts, lalo na po dito po sa elimination round kabola. Dito muna tayo sa comments po ng mga fans. Romy Ramirez, dudurugin ng TNT ang Hinebra sa All Filipino Cup. Iiyak na naman ang Hinebro. Oy, mga Hinebro fans, so iiyak na naman daw kayo. Jan Garilao, tawa na lang ako sa mga vloggers ng barangay. Masyado yun naman pinapaasa yung mag-champion na team nyo. Super team kayo, malakas pa sa gilas, line up nyo. Ano-ano hype pa, ito na naman gumagawa yung para sa view. Pero ang pagdating sa dulo, kangkong pa rin. So, very hater naman si Kuya ng Barangay Hinebra. At the end of the day, kabola, Hinebra still have the best lineup in terms of talent kabola. So, their chances of winning kabola, the championship is still there. It is legit kabola. Hindi dapat sila ina-underestimate. Now, Jeremiah Gray, unfortunately, kabola, injured na naman. And that is, of course, really sad, kabola. Kasi nga po, sa dami ng kanya pong mga injury ngayon, kabola, talagang, ano na yun di ba? Hirap pong paniwalaan na mag-normalize pa po yung kanya pong career, kabola. Now, dito na tayo sa top trade assets. Again, trade asset means, kapag ito trade, siya yung may pinakamagandang pwedeng may bigay po na net return, kabola. Hinebra, obviously, it's Jeremiah Gray. Bakit po Jeremiah Gray, kabola? Nakita naman natin, injured na naman. So, what Hinebra can do is, of course, to sell that so-called potential, but also believing, kabola, na at the end of the day, he's still very injury-prone, kahit pa sobrang taas po ng potential po ng isang Alain, Jeremiah Gray. Meralco Bolts will be Alain Maliksi. Almost same concept lang naman po with Jeremiah Gray. The injuries, kabola, si Maliksi hindi na po makalaro because of injury, and of course marami siya palaging games na hindi po nalalaro kasi nga po may pagka-injury prone na rin. And then of course the reality na ayun na si Cancino kabola is doing well, is very young, is just a rookie. Blackwater will be Justin Chua kabola. Actually they just made a trade, pero Chua is also a very good trade asset for them kabola. They have a good depth in sa kanilang front line, so they can actually sell the veteran Justin Chua kabola to get a good return or someone that is young. Terra Firma for me, it's simply Terence Romeo kabola. They should maximize the star value kabola. Kung star horse man yan kabola, pwedeng gawin niya ng star horse kabola. They trade Terence Romeo maybe for a first round pick kabola, something that is more in line with their current setup. Kababars pa mo, ito ba ang top 3 asset na mga tinutong? Comment na po sa baba.